Hello! Tara, silipin natin ang isang kwento na talagang hindi ka panipaniwala. Ito ay tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Lazarus. So etong kwento natin tungkol to sa makakaibigan, sa isang matinding kalungkutan at sa isang sorpresa na hinding-hindi mo aakalain. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang maliit at payapang lugar na tinatawag na Bethany. So, sa Bethany, may isang paboritong lugar si Jesus na laging pinupuntahan para magpahinga. Dito kasi nakatira ang mga matatalik niyang kaibigan, si Lazarus at ang dalawa niyang kapatid, sina Maria at Martha. Kasi 'di ba si Jesus wala siyang sariling bahay. Kaya naman itong tahanan ni Lazarus, Maria at Martha para sa kanya para itong isang safe space, isang pahingahan. Dito, pakiramdam niya pamilya talaga sila. At dito malaya siyang nakakapagkwento, alam niyang naiintindihan siya at pinapahalagahan yung mga sinasabi niya. Okay, ngayon, interesante itong dalawang magkapatid kasi sobrang magkaiba sila. Si Martha, siya yung, alam mo yun, laging busy sa kusina, nag-aasikaso para siguraduhin komportable ang lahat. Samantalang, si Maria naman, ang gusto lang niya ay umupo sa paanan ni Jesus at makinig. Para sa kanya, yun ang pinakaimportante sa lahat. Pero sa gitna ng lahat ng yan, isang araw biglang nagbago ang lahat. Isang mabigat na balita ang dumating sa kanila. Bigla na lang kasing nagkasakit nung malubha ang kapatid nilang si Lazarus. Talagang biglaan at malala. Sobrang nag-alala yung magkapatid. Hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya ang ginawa nila, nagpadala sila ng mensahe kay Jesus. Simple lang ang sinabi, Panginoon, ang minamahal mo ay may sakit. Puno ng tiwala, di ba? Kasi para sa kanila, sigurado silang pag nalaman to ni Jesus, darating siya agad. Pero, lumapas ang oras, hindi dumating si Jesus. At ang pinakamasaklap, pumanaw si Lazarus. Sobrang sakit para sa magkapatid. Nawalan sila ng pag-asa at naiwan silang nagluluksa. At dito na pumapasok yung malaking tanong. Bakit kaya naghintay si Jesus? Kasi heto ang punto eh. Natanggap niya yung mensahe, alam niyang may sakit ang kaibigan niya, pero hindi siya agad umalis. Isipin niyo to, nung unang araw dumating yung mensahe, pero imbes na umalis, naghintay pa si Jesus. Naghintay siya ng isa pang araw. 2 buong araw ang pinalampas niya bago niya sinabing, okay, tara na, puntahan na natin siya. Siyempre, yung mga alagad niya, litong-lito, bakit tayo naghihintay? May malubang sakit yung kaibigan mo. 'Di ba? Medyo nag-aalala na rin sila para sa kaligtasan ni Jesus. Pero yung pag-antala niya, yun talaga ang hindi nila maintindihan. At dito, ipinaliwanag ni Jesus sa kanila sa paraang medyo palaisipan. Sabi niya, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog lang. At pupunta ako doon para gisingin siya. Para sa kanya at sa mga nananampalataya, ang kamatayan ay parang isang mahimbing na tulog lang. So pagdating ni Jesus sa Bethany, sobrang bigat ng eksena. Isang tahanan na puno ng pagluluksa ang kanyang dinatnan. Sinalubong siya agad ni Martha at kitang-kita mo yung sakit sa mukha niya. At ang unang lumabas sa bibig niya, yung tanong na siguro pa ulit-ulit niyang iniisip, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tapos, dumating naman si Maria at alam niyo kung ano ang sinabi niya? Eksakto, parehong-pareho ng sinabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lang, ramdam mo talaga yung bigat, di ba? Yung panghihinayang nila na wala siya doon. At nung nakita ni Jesus yung sakit nila, nung nakita niya kung gaano sila nasasaktan, pati na rin yung mga kaibigan nilang umiiyak, si Jesus mismo na antig. Umiyak din siya. Ramdam na ramdam niya yung kalungkutan nila. Okay, at mula doon, magkakasama silang naglakad papunta sa libingan ni Lazarus. Ito'y isang kuweba na tinakpan ng isang napakalaking bato. At pagdating nila doon sa harap ng libingan, may sinabi si Jesus. Ang utos niya, alisin ninyo ang bato. Simple lang, pero para sa mga nandoon, medyo nakakagulat yon. Siyempre, si Martha na practical mag-isip, nag-alala siya. Sabi niya, Panginoon, 4 na araw na siyang nandiyan. Pero hindi yun pinansin ni Jesus. Tumingin siya sa kuweba at sa boses na malakas at malinaw na narinig ng lahat, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka! At hindi makapaniwala ang mga tao, may gumalaw mula sa loob ng madilim na libingan at ilang sandali lang lumabas si Lazarus. Buhay! Hindi lang buhay, kundi ganap na malusog. Walang bakas ng sakit. Grabe! So ngayon, babalik tayo sa tanong, bakit nga ba naghintay si Jesus? Hindi dahil sa hindi niya mahal si Lazarus.
Naghintay siya para sa mas malaking dahilan. Para maipakita sa lahat sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos. Para palakasin ang pananampalataya ng mga alagad niya, at para magbigay ng isang patunay na kahit ang kamatayan, kayang-kaya niyang talunin. Kaya ito ang iiwan nating tanong sa inyo. Kung may kapangyarihan kang gumawa ng isang bagay na kamangha-mangha, kaya mo bang maghintay para sa tamang-tamang pagkakataon? Kasi minsan, yung mga paghihintay na yan, yun pala ang naghahanda sa atin para sa isang mas malaki at mas magandang plano.